Bistek or bistek Tagalog. Ayan, ito po ang lulutuin natin ngayon mga kakulot. Nakababad na po ang aking beef. Nilagyan ko na yan ng toyo, sibuyas at lemon. Ayan, at naghiwa na rin ako ng 2 bilog na sibuyas, medyo katamtaman ang laki at bawang. Ang gagawin natin, magpapainit muna tayo ngayon ng kawali para maggisa ng ating mga rekado. At ayan po, maglagay na tayo ng oil. Konti lang, wag masyado nating dadamihan para hindi siya maging masebong masyado. Ayan, at kasunod niyan, painitin natin ang ating mantika. Inuuna ko po muna ngayon yung sibuyas na hiniwa ko kanina. At pag naging golden brown na siya or konting pagka-brown lang, aalisin ko po, itatabi muna natin para mamaya na natin siya ilalagay. Pasensya na po at hindi pa pala masyadong mainit ang ating kawali na ilagay ko na po ang ating sibuyas. Ayan po, haluin lang natin ng konti para naman maluto yung ibabaw at yung ilalim ng sibuyas. Ayan, konti na lang at isi-set aside na natin ang aking ginisang sibuyas. Ayan, kung nakikita nyo po medyo naghihiwa-hiwalay na yung mga sibuyas ko at kukuha po ako ng lalagyan para ilipat ko muna sa lagayan ang aking sibuyas. Ayan mga kakulot, at ready na po nating ilipat ang ating nalutong sibuyas dito sa aking lalagyan. Ayan, alam nyo ba mga kakulot, kaya naisipan kong magluto ng ganito kasi nga nagkikrave talaga ako ng bistek Tagalog nung nakita ko siya sa YouTube. At nung napanood ko kay Panlasang Pinoy kung paano magluto ng bistek Tagalog, ay sus, napakadali lang naman pala. Ayun, sinunod ko lang yung mga sinabi niya at yung mga ingredients na inilagay ko. Ayun, meron naman ako dito sa bahay. Kaya swak na swak talaga yung pagkikrave ko at yung mga gamit ko dito sa bahay. Kaya ano pang dapat gawin kundi lutuin na natin yan. At ayan na nga mga kakulot, pagkatapos natin lutuin yung sibuyas, ang gagawin ko po, ito yung minarinate ko na beef. Kung nakita nyo, ang gagawin natin ngayon, ipiprito lang natin ng konti yung beef. Ayan, ilagay ko na po lahat yan para sabay-sabay na siyang maluto. Kung ang mantika na ginamit nyo po ay konti lang, pwede nyo namang dagdagan siya para maluto po lahat yung beef na ilalagay natin. Paalala guys, huwag nyo agad lulutuin na matindi or parang lutong-luto yung beef kasi maggigisa pa po tayo ngayon ng bawang at sibuyas pagkatapos niya. Ko, pinagkasya ko na silang lahat, pinagsabay-sabay ko na para sabay-sabay din silang maluto. At yan po, hayaan lang po natin siyang kumulo hanggang sa maging parang konting brown na yung color ng ating beef. Ayan, golden brown na siya. Binaliktad ko na po mga kakulot. At mamaya, konting minuto lang, ililipat ko na naman siya sa isang malinis na lagayan.
gagawin ko na lang, dadagdagan ko siya ng konti pa para naman sa pagigisa ng bawang at sibuyas. Ayan, painitin lang po natin. Ilagay natin at unahin natin ang bawang. Halu-haluin hanggang sa maging parang golden brown. Ayan po, pagluto na po ang ating bawang, isunod naman natin ang ating sibuyas. Ayan, ang bagal kong maghalo, diba? Asa na yung sibuyas mo? Ay, ang tagal. Aba? Nako, nasa na yung sibuyas ko? Nako, ang nilagay ko pala, guys, ay yung pinagbabaran ko ng beef. Hindi na pala ako naggisa ng bawang, ay ng sibuyas. Ang ginawa ko, yung pinagbabaran ko ng beef, yun na yung nilagay ko para pakuluin. Okay. Tapos, hinalo-halo ko, pinakuluan, at saka nilagyan ko po ng pampalasa yan. At isinunod ko na yung beef na aking pinirito kanina. O diba kung nakita nyo parang luto na siya pero hindi pa po. Kailangan pa po natin siyang pakuluan para lumambot siya. At maging masarap talaga. Para naman hindi nakakahiya sa mga kakain. Ayan guys, pakuluan lang natin ang ating beef. At mamaya makikita nyo na ang masarap na bistek Tagalog ni Despacito. Ayan, nilagyan ko po muna ng tubig para habang nagpapakulo tayo, talagang maluto yung beef natin. Iniwanan ko po yan ng mga 30 minutes. At eto na po siya pagkalipas ng 30 minutes. Hindi ko na naipakita nung nilagay ko yung sibuyas na niluto ko kanina. Ayan guys, wala na yung sabaw niya. Yung lasa niya kasi tinikman ko siya, swak na swak, hindi maalat. At yung beef napakalambot ko. Kaya talagang ready na po ito sa aking pamilya. Ayan, magugustuhan nila ito guys. Kaya eto na yung in-crave ko kanina. Ang sarap! Bye! Eto na ako, diba? Walang boses pero nagsasalita ako.